Maraming buhay na testimonya tayong naririnig hinggil sa makasaysayang People Power One. Pero para sa ating mga kababayan, ang 1986 ay hindi malilimutang taon sa ating kasaysayan. Para sa detalye, balitaan mo kami, Emil Carion. Buhay na testimonya ng Pinoy demokrasya ang makapigil hiningang pangyayari taong 1986. Sa pagbabalik tanaw, isa itong major chapter ng bahagi sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero sa mata ng mga aktibo na at mulat sa panahong iyon, dahan-dahan itong nagpamalas sa lahat. Lalo pang umangat ang damdaming ito sa pagkakabaril kay dating Senador Ninoy Aquino Jr. August 21, 1983. Ang mga sumunod ay pagbasag sa katahimikan ng silent majority. Napatunayan namin pwede na lumaban. At yung unti-unting pagbabalik dito ng mga leader oposisyon at humantong tayo rin sa EDSA revolution after the historic snap election. Importante ang partisipasyon ng taong bayan. Katulad na nakalagay sa preambulo sa ating konstitusyon, with the sovereign Filipino people, na ang kapangyarihan ay nanggagaling sa taong bayan. Sumunod na rito ang pagupo ng iba't ibang mga punong ehekutibo, si Ginang Cory Aquino, si Ginoong Fidel Valdez Ramos o FVR, si Ginoong Joseph Erap Estrada, si Ginang Gloria Macapagal Arroyo o PGMA at ang ngayong si Pangulong Noynoy Aquino III. Iba't iba ang pananaw pero nagkakaisa sa panawagan na pagunlad at kasarinlan ang mahalaga sa bawat pamilyang Pinoy. Modelo tayong ginanap noong 1986. Marami pong mga bansa ang lumaya dahil sa nakita nilang pagkakaisa ng Pilipino. Panatilihin natin, patuloy na basbas ng Panginoon, magtatagumpay tayo. Lagi nating ipapaalala sa ating mga kabataan na importante na ang kapangyarihan ng pamahalaan ay nagmumula ito sa mamamayan, hindi dun sa mga nakaupo sa kapangyarihan sapagkat sila ay pinagkatiwalaan lamang. No? Sila lamang yung representative ng taong bayan. Pero ang tunay na kapangyarihan ng pamahalaang ito ay dapat nanggagaling dun sa mamamayan mismo. Kaya nga ang sabi ng Pangulo, kayo ang boss ko. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Emil Carion.